Okay. So ngayon nga po mga kababayan, eto na. Matindi ho yung bumulagang news sa atin ngayon paggising natin. Bakit kanyo? Aba, bumulaga ang news na meron na daw ididemanda ang meron na daw para bagang i-recommend na idemanda ng ombudsman ang ICI. So, ang ICI pupunta sa ombudsman, sasabihin nila, ito yung mga ebidensyang nakuha namin, interview, bla bla bla. Ito gamitin mo para kasuhan itong mga tao na ito. Dahil daw may mga indirect at direct na corruption sa flood control. Aba, parang totoo, no? Pero in fairness, napakagaling ng ICI. In fairness, mga kababayan. Bakit to, kanyo? Napakagaling talaga ng ICI. Kasi itinago nila investigasyon. Tapos nagpangalan sila ngayon. Siyempre, yung mga tao, mas lalong, oo nga, siguro nga. Kasi hindi naman po mahalaga kung makonvict o hindi makonvict para sa kanila. Ang mahalaga, maano yung issue na may ginagawa ang Pangulo, may pinakasuhan, ayan may ginagawa na yung kasi tandaan ninyo, etong katarantaduhan na nangyari sa ating bansa, etong nangyayari na ito, nagagalit na tao, kaya nga nagkakaroon ng iba't ibang rally, di ba, sa iba't ibang kulay. Nagagalit na ngayon, para maiwasan yan, magtuturo ngayon ng Malacanang. Magtuturo ngayon itong Pangulo na ito. Sasabihin niya, ito may kasalanan, bla bla bla. Para mukhang kapani-paniwala, dapat may makasuhan. Tapos sasabihin na lang nila, wala na kaming kinalaman dyan kung hindi yan mapakulong kasi nga meron tayong due process. Diba yung sinasabi ni Marcos na kesyo, hindi naman pwede na walang due process. Diba? Yan ang sinasabi niya eh. Ang akin lang kasi, yung due process, para lang sa mga kakampi ninyo. Pero para sa mga kalaban, kita nyo nga ginawa nyo kay Pangulong Duterte, walang due process yun. Na supposedly, Supreme Court na nagsabi, any extradition o any na pagdadala ng isang tao sa ibang bansa, dapat dumaan sa korte at hindi DOJ ang korte. Ang korte, yung tapat korte, at meron pang panahon para mag-bail. Hindi nyo pinadaan ng due process si Pangulong Duterte. Minadali ninyo. Binitbit nyo kaagad dun sa dahig. Tapos ngayon magsasalita kayo ng due process. Ikaw, Marcos, wala kang karapatang magsalita ng due process. Bakit? Hindi nyo binigyan ng due process si Pangulong Duterte. Kaya wala kang karapatan magsalita ng due process. Yan putang inang due process ninyo ay para lang yan sa mga kakampi ninyo. Para tumagal. Bakit? Mamaya ipapaliwanag ko. Para maitakas na ho nila yung pera nila. Para maitakas na ho nila yung pagmamayari nila. Yan ang dahilan ng inyong due process. Kaya katarantaduhan po yan due process nyo na yan. Eto pa matindi dito mga kababayan. Aside from sa putang inang due process na yan, wala yung mga pangalan na ini-expect natin. Di ba? Bakit? Hindi ngayon may papaliwanag. Kasi nga magaling ang ICI eh. Bakit? Itinago nila yung mga interview. Meron pa silang pautot sa Senado na ila-livestream daw. Asan na yung putangin ng livestream? Wala na. Ba't hindi nyo na lang ilabas kung ano yung interview na ganap nung una? Bakit ipapa-livestream nyo pa ngayon? Ilabas nyo na lang eh. Wala kayo recording? We challenge you. Dapat yan ang panawagan natin. Ilabas nyo ang interview. Ilabas nyo ang investigasyon kay Romualdez. Bakit ayaw nyo ilabas? Tapos meron kayong, hindi, because of the clamor of the people, we will do the live stream. Tapos na, nakasuhan nyo na. Tangin, gaguhan eh. Alam nyo, mga kababayan, ginagago tayo nitong gobyerno na ito. Live stream pa, tapos na, kinasuhan nyo na yung mga dapat kasuhan. Puno. Bakit hindi nyo ilabas lahat na nangyaring investigasyon? Mula dun sa mga DPWH official, mula dun sa mga senador, mula dun sa speaker, bakit hindi nyo ilabas? Kasi you want us guessing kung ano yung nangyayari. Para nasa inyo lang yung paliwanag, para bagang ganire. Maglagay ka dyan sa dingding. Bawal umihi dito. Pustahan tayo, doon iihi ang tao. Kasi may ganong klaseng, ewan ko kung anong psychological topak ang mga tao eh. Pag sinabi mong bawal umihi, doon iihi. Di ba? Paglagay ka ng butas dyan, sabi mo, bawal sumilip.
sisilipin pa. Pero kung wala yan, wala sisilip dyan. Tama, mali. Pero pag nilagay mo bawal sumilip, dyan sila sisilip. Ano ibig ko sabihin? Yung ano yung kanilang curiosity, yung kanilang parang, ano ba meron yan? Ano, doon namumuo yung opinion Doon namumuo yung action. Di ba? So, ganyan ang ginawa ninyo. Itinago ninyo yung mga interview para kami magbigay ng opinion namin, magbigay ng reaction namin na naayon lamang doon sa gusto ninyo mangyari. Na ano, kasuhan yung mga tao na ito. Sino yon? Mga kalaban. At para mawala doon sa tunay na dapat sana kinakasuhan. Tama, mali? Panoorin natin tong issue na to ito. Papaniwalag natin isa-isa kung bakit sa tingin ko sablay na naman tong ICI. Dapat sa inyo buwagin na Aksaya lang kayo ng oras ng mga tao. Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kita nyo, yung tatlo na yan, iba dapat yan Isa lang ang tumama dyan. Yung dalawa, dapat dyan yung presidente tsaka si Romualdez. Yan ang katotohanan. Simple lang, Brad. Simple lang. Ha? Simpleng-simple. Kanino nagsisimula ang budget? Sa DBM. Na ang nagdidikta, walang iba kundi ang Pangulo. Saan dadaan? Sa Senado, sa Kamara. Pero ang pinaka-ending sa small committee na di umano paghahawak daw ni Zaldico at ni Speaker Romualdez. Yun ang ending sa legislative. Pagkatapos nun, batas na ba yun? Hindi. Aakyat pa sa presidente, pipirma na naman ng presidente. So putang inang pinaka-kurap na budget sa Pilipinas, nagsimula sa presidente, nag-ending sa presidente, pero wala siyang kinalaman, wala siyang pananagutan. Anong katarantaduhan yun? Tama, mali? Pangatlo. Pangalawa pala. Dumaan nga, di ba, sa legislative. Sino ending na legislative? Hindi naman yung BICAM yung small committee. Ay, bakit wala dyan si Romualdez? Katarantaduhan na naman. Tapos ngayon, yung mga senador. Itong mga senador na ito, hindi ko sinasabing walang pananagutan. Wala ko sinasabing ganyan. Maganda nga yan, kinasuhan ninyo ng sagutin nila sa korte. Pero wala pong pananagutan niyan. Kahit kasi, sabihin mo na, halimbawa, lahat ng mga congressman, mantakin mo, ang daming binanggit na congressman ng Diskaya. Ilan lang ang nakasuhang congressman. Pero yung sa Senado, ayan na kagad, puro oposisyon. Wag niyong kakalimutan yung announcement ni Atty. Fortun, na 7 yun, supposedly. Sino bumawi? Hindi naman si Fortun Iba ang bumawi. Na kesyo, yung isang DPWH official, nagkamali lang yung abogado ko. Ba't hindi si Fortun ang bumawi ng 7? Kasi kilala natin yung 7. Yung totoo. Yung 7 doon, marami doon, galing sa kakampi ni Marcos sa administrasyon o sa majority. So yung dalawa lang sa minority, yun lang ang sinama ninyo. Para kunwari, merong senador na nakasuhan. Diba? Ang laking katarantaduhan nito, mga kababayan. Ang pagsasampa ng kaso kina dating Congressman Zaldico at Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva dahil daw yan sa pagtanggap umano nila ng suhol at kickbacks mula sa mga kontraktor ng flood control projects. Kasama po sa pinahahainan ng criminal at administrative charges sina dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at si Commissioner Mario Lipana ng Commission on Audit. Sabi ni ICI Chairman Andres Reyes, posible umanong sangkot ang mga opisyal na yan sa ilang krimen tulad ng plunder o pandarambong, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Base raw yan sa sinumpaang mga salaysay ng ilang dating opisyal ng DPWH tungkol sa sistema ng kickbacks sa pagitan ng ahensya at ng mga inirereklamong kawani ng gobyerno. Sa pamamagitan daw ito ng insertion sa National Expenditure Program ng mismong mga mambabatas daw ang naglalagay.
no one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and help. Ang galing ano? Yung wording sila, found responsible. So para bagang meron na talagang conviction yung mga binanggit. At kaya gano'n naman din ang packaging ng mga bayarang media. Kaliwat kanan, Villanueva, Estrada, may mga kaliwat kanan, dinadamay sila. Oh, kasi nga, sino ba may-ari ng sino ba ang may stock sa media? Alam na natin. Accountable under the rule of law. Samantala, sinabi ni Senator Villanueva sa isang pahayag na pag-aaralan daw ng kanyang mga abogado ang basehan ng pagkakadawit niya sa kaso. Pero giit niya, mapapatunayan daw ng mga record sa Senado na tutol siya mula noon pa sa flood control projects. Nalinaw na natin yan di ba? Yung kay Villanueva. Simula pa lang, binabanggit niya na. I mean, kung ikaw ay walang flood control project, o meron pa lang, kung ikaw ay may flood control project o ghost flood control project, aba hindi mo uungkatin yun. Siya ang unang nag-ungkat niyan sa Senado. Mantakin mo, ikaw ang unang nag-ungkat, ikaw pa yung biglang may kasalanan. Ang hinihingi niya doon sa DPW, tapusin niyo itong mga project na to. Tapos si Alcantara nga ba o yung isa? Nakalimutan ko na specific I think it's Alcantara na nagsabing, hindi, kukuha na lang tayo ng ibang project. Pero biglang kinuha sa ghost project ng flood control na walang kinalaman. Alinaw no sinabi ni Alcantara, walang kinalaman. On record sa Senate hearing yan. Walang kinalaman si Villanueva. Ay nako. Halatang halata Ako, hindi ko pinagtatanggol itong dalawang senador Pero it's really obvious. Tanga na lang ang hindi makaano, tsaka yung mga pinklawang bayaran. Lalo na yung vlogger na nagpapadala ng GCash ng 100,000 ba yun? Sa mga vlogger? Kakala mo, hindi namin alam Gago. Alam namin. Hindi lang namin syempre, due to privacy nung tao na yun. Tawag doon yung, ano ba tawag dito? Yung data privacy law, di ba? Hindi namin pwede ilabas yung pinapadala niya 100,000 dun sa mga bumabanat sa mga Duterte. Pero yung mga bayaran tanso vlogger na yan, akala nila hindi nila damin alam. Pero ang packaging talaga nila, etong sila Villanueva, etong si Estrada, kasi iyan yung uma-align sa Duterte kuno di ba? Para sinasabi, Duterte black, bla bla bla. Hindi nila wala kang makikita sa bukang bibig nila na obvious na si Romualdez at saka si Zaldico. Si Zaldico, dinidiin nila para mawala kay Romualdez. Pero hindi mo maririnig. Halatang halata Pangaraw ang nagsiwalat ng mga katiwalian tungkol dito. Tumestigo na rin daw noon si Engineer Alcantara na wala siyang alam sa flood control projects. Darating daw ang panahon na mapapatunayan niya ang pagiging inosente. Mga kapatid, Ruth Cabalco. Ayan So, ayan ang matindi dyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y